Si Leo ay nasa meeting ng hapunan sa isang mamahaling restaurant, nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa bodyguard ni Jasmine. "Oh hello," sagot ni Leo. "Sir, nasusunog ang apartment ni Ma'am Jasmine," sabi ng bodyguard sa kabilang linya. "What?" Kinagulat ni Leo ang narinig. "Excuse me, may emergency lang ako. Sa susunod na lang tayo ulit mag-usap," sinabi ni Leo sa kanyang kasosyo sa negosyo. "Okay, walang problema," sabi ng kanyang kasosyo sa negosyo. Kaagad nilang nilisan ang lugar, kasama si Willie. Sinabi niya sa bodyguard ni Jasmine na asikasuhin muna sila Jasmine, at huwag pababayaan ang mag-ina. Nang makarating sila, hinanap niya kaagad sina Jasmine at Charmaine. Maraming mga fire truck na nakaharang sa kalsada, iyon ang dahilan kung bakit hindi sila makakalapit sa mga nasusunog na bahay. Minabuti na lamang ni Leo na bumaba ng kotse, at hanapin si Jasmine sa mga nakatayong mga tao sa paligid ng lugar. Habang naglalakad siya, ay lumingalinga sa paligid para hanapin si Jasmine. Nakita niya itong umiiyak sa gilid ng kalsada, na napapaligiran ng mga bodyguard. Nakita siya kaagad ni Jasmine nang papalapit na siya dito. "Leo," niyakap niya kaagad si Leo nang makita niya ito. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Leo na may pag-aalala. "Oo, ayos lang ako. Bantayan mo muna si Shasha, may kukunin lang ako sa bahay," sabi ni Jasmine subalit pinigilan siya ni Leo sa braso. "Hindi, huwag ka nang bumalik doon," mariing sabi ni Leo sa kanya. "Willie, mangyaring alagaan mo muna si Shasha," sabi ni Leo kay Willie. "Okay sir," sambit ni Willie habang inalayo muna si Shasha sa dalawa, para makapag-usap sila ng maayos. Agad na hinawakan ni Leo ang braso ni Jasmine, subalit pilit na kumikawala si Jasmine sa kanya. "Stop it," sabi ni Leo habang nakatingin sa kanya. "Pero, marami pa akong gamit na naiwan sa bahay, sayang yun. Kaya wag mo na akong pigilan, bitawan mo ako," sagot naman ni Jasmine. "No way, mga gamit lang yun. Bibilhin ko ang lahat ng gusto mo, pero please, huwag ka nang bumalik doon." Pakiusap ni Leo at niyakap niya ng mahigpit si Jasmine, para kumalma ito. "Please dito ka na lang. Ayokong mapahamak ka," bulong ni Leo, habang nakayakap kay Jasmine. Unti-unti naman na kumalma si Jasmine, at tinanggap na lamang ang sinasabi ni Leo. "Oh okay," bulong ni Jasmine. Nang marinig niyang hindi na babalik si Jasmine sa bahay na nasunog, ay agad niya itong kinausap. "Well, pwede ka naman tumira sa villa ko, kayong dalawa ni Charmaine." Pero, natigilan si Jasmine. "Manatili na lang kayo sa villa ko, mas ligtas kayo ni Charmaine doon," sambit ni Leo habang pinapahid ang luha ni Jasmine sa pisngi. Dahil sa wala naman silang ibang mapupuntahan, nagpasya si Jasmine na sumama na lamang kay Leo sa villa nito. Pagkatapos ay sumakay si Jasmine sa sasakyan, at pumunta sila sa villa. Ang ibang gamit ni Jasmine, ay inilagay sa hiwalay na sasakyan, at si Willie ang nag-asikaso ng mga ito. Pagdating nila sa villa, namangha si Jasmine nang makita ito. Ito ay isang malaking bahay na may hardin, at swimming pool sa labas. Pumasok sila sa loob, at nakita niya ang makabagong disenyo ng bahay, at mamahaling kagamitan. Umupo muna sila sa malaking puting sofa, habang may dalawang katulong na lumapit sa kanila. "Good evening sir ma'am," bati ng mga ito sa kanila. "Pakidala ang kanilang mga gamit sa aking kwarto," utos ni Leo sa mga ito. "Opo sir," at agad naman itong sumunod. Maya-maya pa ay nagdala ng pagkain ang ibang katulong sa center table. "Ano ang gusto mong kainin baby?" tanong ni Leo kay Shasha, habang nakakarga ito sa kanyang hita. Pagkatapos ay lumapit si Shasha sa mesa at kumuha ng pagkain, at bumalik kay Leo at umupo ulit sa hita niya. "Kain ka muna," yaya ni Leo kay Jasmine. Okay lang, pwede muna ako pumunta ng restroom?" tanong ni Jasmine. Of course, pakisamahan siya sa restroom. Utos ni Leo sa isang maid niya. "Opo sir, ma'am, this way please." At sinamahan niya si Jasmine sa restroom. "Sir, I will go ahead," paalam ni Willie, kasabay ng pagtayo niya. "Okay Willie, thank you for your help," sabi ni Leo. "Walang problema sir," at umalis na si Willie sa bahay. Pagkatapos ay naiwan sina Leo at Charmaine sa sofa.
Baby, simula ngayon, dito na kayo ni Mommy titira. Gusto mo bang dito tumira? Tanong ni Leo kay Charmaine. Opo, Daddy. Ani Charmaine, at niyakap siya ng mahigpit. Gusto mo bang makita ang kwarto mo? Tanong sa kanya ni Leo. Opo, sambit ni Charmaine habang nakangiti siya, at pakiramdam ng nasa sabik. Okay, let's go. Sabi ni Leo. Tumayo sila at naglakad sa second floor, at pumunta sa pangalawang kwarto sa bandang kanan. Binuksan ni Leo ang pinto, at bumungad kay Charmaine ang napakagandang kwarto. Kulay pink ito na may disenyo na mga rosas, at ang kama ay kulay pink din tulad ng isang disenyo ng prinsesa. Halos lahat ng mga bagay at cabinet ay kulay pink din. Nakita niya ang isang big pink bear sa sahig, at maraming mga laruan ang nakadisplay sa gilid. Tuwang-tuwa si Charmaine nang makita ito. Agad siyang bumaba sa karga ni Leo, at pumunta sa mga laruan, at niyakap ang malaking pink bear na stuffed toy. Dad, can I play it? Tanong ni Charmaine. Lumapit sa kanya si Leo at lumuhod. Of course baby, sayo lahat iyan. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Leo sa kanya. Yes daddy, gusto ko. Thank you. Masayang sabi ni Charmaine, habang hinahalikan ang pisngi ni Leo, at hinalikan din niya ito sa pisngi. Nako, ang sweet mo naman baby. Sambit ni Leo habang hinahalikan ulit siya ni Charmaine. Pagkatapos ay naglaro sila ng Barbie, at iba pang mga laruan na naroon. Bumalik si Jasmine sa living room, subalit nagulat siya nang hindi niya nakita sina Leo at Shasha sa sofa. Tinanong niya kaagad ang katulong kung saan sila nagpunta, at agad niyang pinuntahan si Leo sa second floor. Laking gulat niya nang makita ang kwarto ni Charmaine na kulay pink, at puno ng mga laruan. Mommy, come here, tingnan mo ang laruan ko. Masayang sabi ni Charmaine, at hinawakan siya sa kamay, at hinhila siya papasok sa loob ng kwarto. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang iba't ibang mga laruan doon. Wow! Ang ganda! Sabi ni Jasmine habang nakangiti. Salamat Leo. Masayang sinabi ni Jasmine kay Leo. Nginitian naman siya ni Leo. Pagkatapos ni Charmaine maglaro, ay nagpahanda si Leo ng kanilang pagkain. Kumain sila ng hapunan sa kauna-unahang pagkakataon, na parang isang buong pamilya. Tuwang-tuwa si Leo sa mismong sandaling iyon, sapagkat ang kanyang mga kahilingan ay nagkatotoo na makasama muli si Serena at ang kanyang anak. Masaya silang kumakain, tulad ng isang masayang pamilya sa isang hapagkainan. Kinabukasan ay dumating ang mga magulang ni Serena sa villa. Nakaupo si Jasmine sa sala nang dumating sila. Pinakilala ni Leo si Jasmine sa kanila. Agad siyang niyakap ng mommy ni Serena, nang makita niya si Jasmine na kamukhang kamukha ni Serena. Serena, sabi ng mama ni Serena. At niyakap siya nito ng mahigpit. Gulat na gulat si Jasmine sa biglaang pagyakap nito sa kanya, dahil hindi pa nila nakumpirma na siya nga si Serena. Sorry, pero hindi po ako si Serena. Pagtanggi ni Jasmine. Hindi. Ikaw ang aking anak na si Serena. Nararamdaman ko sa aking puso, na ikaw ang aking anak. Sabi nito na maluha-luha. Sa gayon, makukumpirma namin na kapag lumabas ang mga resulta sa DNA test. Ang sabi ng kanyang papa. Nagkamustahan at nag-usap sila. Nakita rin nila ang cute na batang babae na si Charmaine, na nakasuot ng isang cute na disenyo ng mabulaklak na damit. Wow, apo ba natin ito? Tanong ng mama niya. Opo, Shasha, kamustahin mo ang lola at lolo mo. Sinabi ito ni Leo. Kumusta, lola at lolo? Bati ni Charmaine. Oh, halika dito little girl. Ang ganda-ganda mo naman. Ano ang pangalan mo? Tanong ng mama niya kay Charmaine. Ang pangalan ko po ay Charmaine. Ngumiti si Charmaine sa kanya. Wow, magandang pangalan yan, sabi ng lola niya. Salamat lola, sabi ni Charmaine at nginitian siya. Matapos silang mag-usap, nagpasya silang kumuha ng DNA test. Pagkatapos si Jasmine at ang kanyang mga magulang, ay kumuha ng isang DNA test. Ma, you can stay here at Villa, habang hinihintay natin ang resulta. Sabi ni Leo. Okay anak, ang sagot ng mama niya. Pansamantala, dinala ni Jasmine si Charmaine sa kanyang silid at natulog. Habang nasa sala, nag-usap sina Leo, at ang kanyang mga magulang. Paano mo nakilala si Jasmine? Tanong ng mommy niya.
Nakilala ko siya, nung aksidente niya akong nabangga sa hotel, at pagkatapos ay nalaman kong siya ay nagtatrabaho sa hotel. Sabi ni Leo. O ganun ba? Sabi ng mommy niya. Pinaimbestigahan ko na si Jasmine, kaya wala siyang naalala, dahil sa aksidente sa sasakyan. Nasa loob siya ng kotse nang lumubog ito. Pero may tumulong sa kanya, para mabuhay siya. Sabi ni Leo. Naaawa ako sa anak natin, sabi ng mommy niya sa asawa. Hayaan mo, bukas natin mapapatunayan na siya si Serena. Sambit ng daddy niya, habang hawak ang mga kamay. Nung nakita ko siya kanina, naramdaman kong parang siya talaga si Serena. Sabi ni mommy. Ganon din ang nararamdaman ko, ma. Sabi ni Leo. Buti naman pumayag siyang dito muna tumira. Tanong ng daddy. Opo, kahapon nasunog yung inuupahan niyang apartment. Kaya heto ako, inalok ko siyang manatili sa akin. Sabi ni Leo. Okay anak, tama ang ginawa mo. Sambit ng daddy habang tinatapik ang balikat ni Leo. Natatakot ako, baka mawala na naman siya sa akin. Kaya't hindi ko siya pinapalabas na wala ang mga bodyguard. Sabi ni Leo. Matapos silang magkwentuhan, sabay silang kumain ng hapunan. Makalipas ang ilang araw, ay nakuha nila ang resulta ng DNA test. Nasa sala sila nang dumating si Leo. Iniabot ni Leo ang sobre sa mommy ni Serena at binasa nila ito. Ito ay isang positibong resulta na nagpapatunay na si Jasmine ay si Serena. Niyakap siya agad ng mommy at daddy niya. Dala nito ang luha ng tuwa at pagkabigo sa loob ng maraming taon. Sabi ko na nga ba, anak kita, o Serena, sabi ng mommy niya, habang umiiyak at niyakap siya. Serena, miss na miss ka namin. Saan ka ba pumunta? Bakit wala kang naalala? Tanong ng kanyang daddy. Hindi ko maalala kasi na-aksidente ako sa sasakyan. Ang naaalala ko lang, nasa sasakyan ako, nakikipagtalo ako kay John. Tapos, ayaw niya akong pakinggan. Sinigawan ko siya at inagaw ang manibela, pagkatapos ay bigla kaming nahulog sa tubig. Sabi ni Serena habang naluluha siya. Ilang araw pa din akong nasa ospital. Nang magising ako, wala akong maalala. Sinabi ng doktor, dahil daw sa aksidente, at ilang araw din akong walang malay. Kaya't wala akong naalala. Lumipat kami ng bahay ni John, hanggang sa nanganak ako kay Charmaine. Nang si Charmaine ay 2 taong gulang, biglang nagpaalam sa amin si John. Aayusin lamang daw niya ang problema sa kanilang negosyo, kaso hindi na siya bumalik. Sa mga unang taon, nagpapadala pa rin siya sa amin ng mga panggastos. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na siya makontak. Takot na takot ako sa oras na iyon, dahil noon nagkasakit si Charmaine. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong pera. Umiiyak na si Serena habang pinapaliwanag ang nangyari. O Serena, sabi ng mommy niya, at niyakap siya nito. Muling nagpatuloy si Serena sa pagkwekwento. Nanghiram lang ako ng pera sa kapitbahay namin, para lang makabili ng gamot ni Charmaine. Simula noon, naghanap ako ng trabaho, kahit anong trabaho ang ginawa ko, para lang mabuhay kaming mag-ina. Sabi ni Serena. Serena, nandito na kami ngayon na iyong pamilya, hindi ka na muli pang mag-iisa. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan mo ulit ang mga masasakit na nakaraan. Aalagaan kita at si Charmaine, hindi kita iiwan. Sabi ni Leo at niyakap niya ng mahigpit si Serena habang umiiyak. Pasensya na, hindi kita kilala ng lubos, ngunit gusto kitang makilala ng mas mabuti. Sagot ni Serena, habang nagpupunas ng luha. Huwag kang mag-alala, pupunta tayo sa doktor, baka matulungan tayo at bumalik ang iyong alaala. Sabi ni Leo habang hinawakan niya ang kamay ni Serena, at hinalikan siya sa noo. Serena, hayaan mo akong magtanong, sino ang John na sinabi mo kanina? Saan mo siya nakilala? Tanong ng kanyang daddy. Ni hindi ko na maalala kung saan, at paano ko siya nakilala. Basta palagi siyang nasa tabi ko at kasakasama. Sagot naman ni Serena. Hindi mo ba naaalala kung saan siya nakatira? Tanong ng mommy niya. Ang naalala ko lang ay sa Singapore kami na unang tumira. Tapos lumipat ulit kami sa ibang bansa. Wala akong masyadong naaalala. Ang alam ko lang may negosyo sila, isang construction company. Sabi ni Serena. Don't worry mommy, hahanapin ko po siya. Sabi naman ni Leo. Mabuti kung ganun. Masaya kami, nakita na namin si Serena.
Maluhaluhang sabi ng mommy niya. Si Leo at ang kanyang daddy, ay personal na nag-usap sa labas, habang umiinom ng alak. Iniwan nila si Serena at ng kanyang ina sa sofa. Lumapit sa kanya ang mommy niya, at niyakap ulit siya nito. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo anak, kailangan mo pang maghirap. Paumanhin, dahil hindi ka namin nakita kaagad, sabi ng mommy niya. Okay lang ma'am, naiintindihan ko po. Sabi ni Serena. Akala ko, hindi na kita makikitang muli. Alam mo ba si Leo, halos mabaliw na kakahanap sa'yo dati. Hindi namin siya makausap ng maayos noon. Halos hindi siya makatulog at kumakain. Palagi kanyang iniisip. Kwento ng mommy niya, habang hawak-hawak ang kanang kamay niya. Ganun po ba? Sabi ni Serena habang sumulyap siya kay Leo, na nakatayo sa labas. Serena, ang asawa mo ay mahal na mahal ka. Dapat mahalin mo ulit siya, katulad ng dati. Sabi ng mommy niya. Sige, gagawin ko po. Sagot ni Serena. Habang nag-uusap sina Leo at daddy niya sa labas, pinaplano nila ang gagawin sa anibersaryo ng company. Matapos ang kanilang pag-uusap, plinano agad ni Leo na magsagawa ng isang engrandeng pagdiriwang. Di nagtagal ay lumapit sa kanila si Charmaine sa sala, at kinarga siya ni Serena. Hello Charmaine, nag-aaral ba siya? Tanong ng mommy niya. Umiling naman si Serena, hindi pa po. Napakaganda ng aking apo, namana niya ang kagandahan mo anak, nakangiting sabi ng mommy niya, habang pinagmamasdan si Charmaine. Say hi to your grandma. Sabi ni Serena kay Charmaine. Hi, grandma, nakangiting bati ni Charmaine. At si Charmaine ay nagtungo sa kanyang mommy, at kinarga din siya nito. Wow! Ang ganda ng apo ko. Pwede ba kitang halikan? Tanong ng mommy niya. At hinalikan niya ito sa pisngi. Hinalikan din siya ni Charmaine at niyakap sandali. Kumusta ang sunog na iyon sa iyong apartment? Mabutit hindi ka nasaktan, sabi ng mommy niya. Naku, talagang natakot po ako nang makita ko ang apoy. Magaling ang mga bodyguard ni Leo, tinulungan nila kaming makalabas ng apartment. Sabi ni Serena. Mabuti naman. May kikinig ka sa sasabihin ni Leo sa iyo, dahil asawa mo siya, sabi ng mommy niya. Yes mom, sabi ni Serena. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako, bibigyan kita mamaya ng number namin. Huwag kang sumama sa iba, kung hindi mo kilala. May masamang balak sa iyo ang kaibigan mo dati, sabi ng mommy niya. Sino si Joyce? Mukha siyang pamilyar dahil sa pangalan niya. Tanong ni Serena. Sabi ni Leo, magkaklase kayo. Palagi mong kasama, sabi ng mommy niya. Ganun ba? Asan na siya? Sabi ni Serena. Huminga muna ng malalim bago magsalita ang kanyang mommy. Nang makarating kami doon, patay na siya. Sinabi ni Leo, pinaputukan niya ito, dahil sa akala niya ay patay ka na. Si Joyce ang gumawa sa iyo at kumidnap ng araw ng graduation niyo ni Leo. Sabi ni mommy. Ha! Nagulat si Serena sa nalaman. Hayaan mo na, aalagaan ka namin at hindi na namin hahayaan na mangyari pa ulit iyon. Umaasa akong, babalik ang memorya mo, sabi ng mommy niya. Sana, maging maayos na ako. Gusto ko ring alalahanin lahat ng ito. Sabi ni Serena. Inaasahan ni Serena na ang kanyang memorya, ay babalik sa lalong madaling panahon. Gusto niyang maalala ang lahat. Lalo na ang pagmamahalan nila ni Leo sa nakaraan.